Kumanya ka ng inuuna mo. Inis na ni Henry at tinapi ko siya sa kanyang balikat. Kunwari ka pa, busog din naman yung alaga mo. Parehas lang tayo mga manya kaya wag na kayo magmalinis. Ani ko sa kanila at malalakas na tawanan ang maririnig sa kanila at si Henry naman ay napapailing na lamang. Umalis na rin kami at mabilis naming tinungo ang lugar ng Tondo, Manila. Sa isang squatter area doon ay makikita ang mga taong nagtatago mula sa amin. Ang mga taong pinapaligpit sa amin ni Lolo. Tinawagan naman agad ni James ang tauhan namin sa police station at sinigurado niya na wala muna agad re-responde kung sakaling may tatawag sa station upang mag-report ng mga nangyayari. Madilim-dilim na nang dumating kami sa Tondo. Hindi muna kami sumugod at hinintay na muna naming tumuntong ang alas 11 ng gabi bago kami sumugod sa lugar. Dito sa area na ito nagkukuta ang mga tauhan ni Cervantes. Kasama siya sa maliliit na bahay na iyan. May nagaganap na bentahan ngayon dyan ng drugs. At dyan makikipagkita sa Santos upang magkabayaran sila. Wika ni June. Napatango na lamang ako at tumingin ako sa aking orasang pambisig. Ihanda niyo na mga silencer ninyo. Hanggat maaari ay ayoko makagawa ng ingay upang hindi tayo makaagaw ng pansin. Wika ako at ikinabit ko ang 2 silencer ko sa 2 baril ko. Isang oras na lang din ang natitira at susugod na rin kami sa kanila. Ang mga tauhan ko ay nagsikilos na at pumosisyon nang makita namin na paparating na ang mga sasakyan na kinalululanan ni Santos. Si Santos ang pinapatira sa amin ni Lolo dahil malaki ang kasalanan nito sa organisasyon namin. Nag-trader siya kay Lolo at lahat ng magtatangkang traderin kami ay sa ilalim ng lupa mahihimlay. Madadamay na lamang sila Cervantes sa labanang ito unless hindi sila makikialam at tatakbo na lang sila palayo habang bahag ang buntot dahil sa takot. Mukhang napaaga. Humanda kayo. Pumesto kayo at hintayin ninyo ang udyat ko. Once na may bumagsak na kahit isang tauhan ni Santos, ay sumugod na rin kayo. Siguraduhin nyo na ititira ninyo sa akin sa Santos. Kung hindi makikialam mga tauhan ni Cervantes, ay huwag nyo silang pakialaman. Pero kapag gumanda sila ng putok, alam na ninyo ang gagawin nyo. Wika ako sa kanila at lahat sila ay kinasana ang hawak nilang mga sandata. Ako naman ay nanatili dito sa 3 palapag habang nakatutok ang aking rifle sa mga taong nagsisilabasan sa loob ng sakyan at ang isang mata ko naman ay nakasilip sa scope. Pero hindi ko masilip ng maayos sa scope ko si Santos dahil sa bukod na mataba ito ay punggok pa ito at mga tauhan naman niya na malaking tao ay nakapalibot sa kanya. Shit! No clear shot kay Santos! Napakaliit naman kasi ng gagong Santos na iyan. Saan ba nagbana yan? Naiinis kong ani at napakamot pa ako ng aking ulo na ikinatawa ni Lian at Jamie na nasa likuran ko lang. Sa inis ko ay tinarget ko sa ulo ang isang tauhan ni Santos na nasa harapan niya kaya nang bumagsak siya sa lupa ay hudyat na iyon upang sumugod ang aking mga tauhan. Mabilis kong naipasa kay Lian ang rifle at siya naman ang pumwesto sa pwesto ko at agad kong tinakbo ang kinaroroonan ng mga tauhan ko. Lahat ng tao ay nangawala at mga nagiinuman kanina lamang ay parang mga dagang nagsipulasan at nagtago sa kanilang mga lungga. Naririnig ko ang mga boss ng mga tauhan ko sa earpiece na suot ko kaya hindi ko sila kinakausap lahat. Capture, eliminate! Boses ni James narinig ko sa earpiece ko. Confirmed! Malakas kong sagot habang tumatakbo ko sa kinaroroonan nila. Capture, eliminate! Sigaw naman ni Henry. Confirmed! Muli kong sigaw hanggang sa nakarating ako sa kinaroroonan nila at pinaulanan ko ng bala ang mga tauhan ni Santos na sumalubong sa akin. Nasaan si Santos? Sigaw ko at tinuro nila sa akin ang isang maliit na bahay na may nagsisigaw mga tao na humihingi ng tulong. Shit! Mura ko. Maingat akong tumayo sa may poste at sumilip ako ng bahagya at nakikita ko sa bintana ng maliit na bahay. Nayari lamang sa maninipis na tabla si Santos na may bihag na isang matandang babae na ipinantatakip niya sa katawan niya habang ang baril niya ay nakatutok sa may leeg na matandang babae. Panay ang mura ko at hindi agad ako makakilos. Sumayas ako kay Lian na papalapit na sa kinaroroonan namin at kinuha ko sa kanya ang rifle na gamit ko kanina. Sinilip ko sa scope ang hawak niyang baril na nakatutok sa matanda at napangiti ako nang makita ko na ang daliri niya ay nakahawak sa grip ng baril at hindi nakahawak sa gatilyo. Isang putok ang pinakawalan ko na tumama sa kamay niyang may hawak ng baril kaya mabilis niyang nabitawan ng baril. Sumugod naman agad sa loob sila Henry nang hindi pa ako nagsasalita at isang putok ang narinig namin at kitang-kita ko na tinamaan si Henry kasabay ng pagbagsak nito sa sahig kaya inasinta ko ang lalaki sa pagitan ng kanyang mga mata sabay kalabit ko ng gatilyo.
Hinagis ko kay Lian ang rifle at mabilis kong nalapitan ang pinsan ko na dugo ang nakahandusay sa sahig. Dali nagkagong Santos na yan sa hideout natin. Darating kami mamaya. Utos ko sa kanila habang mabilis kong binubuhat si Henry sa aking balikat at tumakbo na agad ako patungo sa sasakyan namin at sa James na ang nagmaneho. Sa mansyon ni Henry, bilisan mo! Sigaw ko. Nakapikit si Henry at may tama ng bala sa tagiliran niya. Hindi ko alam kung mamamatay na ba ang gagong ito sa mga bisig ko kaya panay ang salita ko sa kanya at nagpapakita ako ng galit sa kanya para matakot siya. Gago ka! Huwag kang mamamatay dahil papatayin ulit kita! Henry! Gumising ka! Sigaw ko pero hindi pa rin siya gumigising. Si Simon naman ay mabilis na tinawagan ng doktor namin at pinapot na agad sa mansyon ni Henry. Henry! Shit! Sino ba kasi nagsabi sa'yo na pumasok ka agad ha? Galit na galit kong ani pero nakakaramdam ako ng takot para sa pinsan ko. Nakarating kami ng mansyon at lahat ay gulat na gulat nang makita nilang bitbit ko sa aking balikat si Henry na duguan at walang malay. Nakasalubong namin si Jane at kita ko sa mga mata niya ang matinding takot na baka kung ano na nangyari sa amo niya. Move away! Malakas na sigaw ni John hanggang sa nakarating kami ng silid sa ibaba at maingat ko siyang nailagay sa kama. Nandirito na rin ang doktor namin magkakaibigan kaya tumabi kami sa isang sulok at hinayaan na namin gawin ng doktor ang dapat niyang gawin. Huwag kang mamamatay, Henry, dahil kapag namatay ka, hahantingin kita sa impyerno. Nandito kami ngayon sa mansyon ni Henry. 3 araw na rin ang lumipas mula nang mabaril siya dahil sa katanghan niya. Hindi ako makapaniwala na dahil sa kakaisip sa isang babae ay lutang siya ng gabing iyon at bigla na lamang sumusugod nang hindi sinisigurado na wala na kaming kalaban. Kamusta na sugat mo? Tanong ni Calvin. Kararating lang niya mula sa kanyang opisina. Dito na siya dumiretso dahil atat siyang masuntok si Henry pero hindi pa rin pwede dahil sariwa pa ang sugat niya. Eto, kahit may sugat, gwapo pa rin ang katulad ko. Sagot niya ay kinatawa ko ng malakas. Napapailing na lamang sa kanya si Calvin habang si Henry naman ay nakatitig sa magandang yaya ng kanyang mga anak. Mukhang nagsisimulang magkaroon ng pagbabago kay Henry. Nakikita ko sa kanya ang ngiti sa labi sa tuwing makikita niya ang yaya ng mga anak niya. Mukhang maganda ang ngiti mong yan bro ah. Ani Calvin sa kanya at tumabi na ito ng upo sa kaibigan niya. Tinignan ni Calvin ang direksyon na tinitingnan ni Henry at napapailing na lamang ito nang makita niya na sa yaya niya ito nakatitig. Mukhang enjoy na enjoy ka sa puwet ng yaya ng mga anak mo. Ani Calvin na ikinatawa ko ng malakas. Tom, sabi ko sa'yo, tama ako noon pa. Na puwet talaga niyan tinitingnan mo. Tumatawa kong ani. Kinunutan niya kami ng noo habang salubong na mga kilay niya na nakatingin sa amin. Hindi naman siya nagsalita na at umayos na siya ng pagkakaupo niya. Napahawak siya sa kanyang sugat at bahagya siyang umiwi. Hindi pa tuluyang magaling ang sugat niya. Katunayan nga ay dumugo pa ito kagabi kaya napatawag kami sa doktor at nilinis naman niya agad ang sugat ng pinsan ko. Binawalan siya sa masyadong pagkilos dahil sariwa pa ang sugat niya. Matigas kasi ang ulo ng pinsan ko dahil 3 gabi na niyang laging pinapatawag sa silid niya ang yaya ng mga anak niya. Napapala ng mahihilig. Gago ka. Sariwa pa ang sugat mo kung ano-ano nang pinagkagagawa mo. Inis kong ani sa kanya. Tinignan niya ako ng masama habang ang mga kaibigan namin ay walang patid sa pagtawa. Lollipop bang pinapakain mo o pinapaupo mo sa mukha mo? Pang-asar ni Calvin kaya sa inis ni Henry ay nakahawak siya ng magazine at inihampas sa kaibigan niya. Gago, nagpapamasahila ako sa binti dahil nangangalay na ako. Naiinis niyang ani. Masahe palang pinapagawa ng pataas baba. Hindi lollipop. Wika ni Calvin ay kinatawa na namin ng malakas at hindi mapuknat-puknat ang aming mga tawanan dahil sa sinabi niya. Alam namin pikon na sa amin si Henry pero wala naman siyang magawa dahil may sugat siya at hindi siya pwedeng magkikikilos dahil laging dumudugo ang sugat niya. Hintayin yung matuyo ang sugat ko. Saka ako kayo palalamunin ng bala. Anya, kami naman ay hindi tumitigil sa pagtawa. Dumating si Jane na may dalang tray na may nakapatong na alak at ilang glass shots at ibinaba ito sa coffee table nang nasa harapan namin. Bigla namang napatingin sa kanya si Henry at napataas ang kilay niya. Bakit ikaw nagdala niyan dito? Hindi mo naman yan trabaho. Inis na ani Henry. Hindi naman agad nakakibo si Jane at napayuko lamang siya. Lumapit naman sa amin ang isang kasambahay na may dalang tray ng pagkain at ipinaliwanag niya na nagpatulong lamang siya dahil may mga ginagawa pa ibang kasambahay. Sa susunod, huwag mong gagawin ang hindi mo trabaho. Hayaan mo silang kumilos sa kung anong trabaho nila dito sa bahay.
Ang mga yaya ng mga anak ko ay tanging mga anak ko lamang ang aasikasuhin, hindi ang ibang gawain. Nagkakaintindihan ba tayo dito? Ani Henry na mabilis namang nasagot ni Jane at ng kasambahay niya. Pagkaalis nila ay hinarap naman ni Calvin si Henry at bago ito nagsalita isang ngisi ang pinakawalan niya. Ang ganda ng yaya ng mga anak mo. Kung hindi mo yun saseryosohin, ako na lang saseryoso sa kanya. Napakaganda at sobrang kinis. Hindi mo iisipin na anak siya ng mahirap dahil mukhang Latina. Ani Calvin kaya napalingon ako kay Jane at hinagod ko siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Totoo ang sinabi ni Calvin. Ang magandang hubog ng katawan nito, ang taas niya na hindi pa huhuli sa mga modelo, ang kulot na buhok niya na lagpas hanggang balikat, at ang mapipilantik niyang mga pilikmata na binagaya ng bilog at kulay hazel na mga mata, at may kakapalang labi na akala mo ay labi ni Angelina Jolie na kay sarap halikan. Pero syempre hindi ko hahalikan, baka patayin akong bigla ng mahal kong prinsesa. Hoy, gago ka! Pinagpapantasyan mo ba si Jane? Galit na ani sa akin ni Henry na ikinasalubong ng kilay ko. Sira ulo yata itong pinsan ko at mukhang pinagsasalosan pa ako. Ikaw, Calvin, tumahimik ka. Huwag na huwag ka lalapit sa kanya kung hindi tataniman ko ng bali yung noo mo. Wika niya nagigil kaya malakas na tawanan ang isinagot namin sa kanya. Siya naman ngayon ang humagod ng tingin kay Jane. Alam kong maging siya ay naiisip niya rin ang sinabi ni Calvin. Sobrang ganda niya at sa mukha niya makikita mo ang kakaibang wangis niya. Isang mukha na kahit nakapikit ka ay kaya mong ipinta dahil sa kagandahan niyang taglay. Konting ayos lang sa kanya ay lilitaw na ang tunay na kagandahan ng yaya ng mga anak ng pinsan ko. Tunaw na yan, ayaw niyong tigilan sa kakatitig. Ani dyan na lumalapit sa amin. Natawa na lamang ako at tumayo at nagpunta ako sa labas ng mansyon at tinungo ko ang garden ni Henry. Hindi naman nagtagal ay papalapit sa kinaupan ko si Jane kasama ang pamangkin ko na kalong-kalong niya. Hindi pa niya ako napapansin na nandirito pero kung napansin niya ako ay sigurado akong tatakbo itong palayo. Mukhang takot sa akin ang isang ito at hindi ko alam kung bakit. Nagtago ako sa likod ng malaking puno na nagbibigay lilim dito sa malawak na garden ng pinsan ko upang hindi siya bumalik sa loob. Lumapit siya sa mga talim na rosas at naupo siya sa pinong damo. Lalapitan ko na lamang siya nang marinig ko siyang magsalita. Ang daddy mo? Babait naman yun kaya lang takot ako sa kanya. Takot ako sa kanilang lahat lalo na doon sa pinsan niya. Kasi mukha siyang leader ng grupo nila. Dahil nakikita ko na bawat anong sabihin niya ay sumusunod lang silang lahat kahit ang daddy mo pa. Hindi ko alam kung anong klaseng pamumuhay meron sila pero gayon pa man. Mahal ko ng daddy mo. Pero hindi niya ako mahal. Sinabi niya sa akin na hindi niya ako mahal. Okay lang naman sa akin. Ibibigay kong gusto niya pero after noon, hindi na niya ako makikita pa. Bahala na siya sa buhay niya. Wika niya na ikinagulat ko kaya hindi na ako nakakilos pa. Masama ba na magmahal ang isang mayaman sa isang mahirap? Bakit ganun ang tingin niya sa aming mahihirap? Ang sakit kaya nasabihan ka na pera lang ang habol, kaya ka nagmamahal ka ng mayaman. Hindi yun totoo. Katunayan nga kahit siya niya ang pinakamasamang tao sa mundo, mamahalin ko pa rin siya eh. Kahit maging mahirap pa siya sa daga. I have no desire for other people's money. The fact that I love him and that he can love me back is what matters to me. I won't impose myself on someone who doesn't care about or love me. So if he can't love me, that's fine with me. We will soon be apart because I will fulfill your father's request that I give him what he wants. I thought of you as my children. Therefore, leaving you leaves me broken-hearted. Just as much as I love my only sister, I also love you and your brothers. Anya, hindi ako makakibo. Ito ang babaeng sasayangin ni Henry kapag nagkataon. Dahan-dahan akong umatras upang umalis na ngunit sa kasamang palad ay nakatapak ako ng isang bagay na nagbigay ingay dahilan upang mapalingon sa kinatatayuan ko si Jane at nakita ko ang gulat na gulat niyang mukha habang titig na titig sa akin. Hindi ako kumikilos. Nakatayo lamang ako at titig na titig sa kanya. Wala siyang makikita na kahit na ano expression sa aking mukha at nakita ko ang takot na gumuhit sa kanyang mga mata. Sir, kanina pa po ba kayo? Tanong niya na tila ba kinakabahan. No, I just got here few seconds ago. Why? Pagsisinungaling ko sa kanya. Nakita ko ang paghugot niya ng malalim na paghinga na tila ba nakahinga siya ng maluwag dahil sa ginawa kong pagsisinungaling. Wala ho. May kailangan ho ba kayo? Tanong niya pero umiling lamang ako at mabilis ko na siyang tinalikuran. Napakalaking gago ni Henry kapag hinayaan niyang mawala sa kanya ang babaeng ito.
Wala siyang kamalay-malay na ang babaeng gusto niyang paglaruan ay may pusong busilak. Kung ano mang iginanda ng kanyang mukha ay ganoon din ang kagandahan ng kanyang kalooban. Napabuntong hininga na lamang ako at mabilis na ako naglakad pabalik ng mansyon pero tumunog ang telepono ko at nakita ko ang bibi ko na gustong makapag-video call. Hello, prinsesa ko. Namiss mo na ba agad ako? Ani ko sa kanya pagkasagot ko ng video call namin. Kumusta na si Henry? Okay na ba siya? Tanong niya kaya napangiti ako. Naglakad akong pabalik ng mansyon at pagkapasok ko sa loob ay hinanap ko agad ang aking pinsan at nang makita ko sila na nakaupo pa rin sa sofa ay mabilis akong lumapit sa kanila. Ayan, tingnan mo yan. Okay na siya pero sugat niya sariwa pa at madalas dumugo. Wika ko. Hoy Henry, pagaling ka kung ayaw mong pumunta ako dyan at yung kabilang tagiliran mo naman ang barilin ko. Inis na ani ng aking mahal na ikinatawa nilang lahat. Sus, gusto mo lang akong gumaling agad para makabalik na kami dyan. Para magdutdutan na naman kayong dalawa maghapon at magdamag sa saliding nyo. Bagay nga kayo, pareho kayong mahilig. Wika niya na ikinatawa namin lahat habang ang mahal ko ay napatakip ng dalawang kamay sa kanyang bibig. Paliw ka, maghanap ka na kausap mo. Inis na ani ng aking mahal at bigla na lamang namatay ang tawag niya kaya sa inis ko ay kinutusan ko sa ulo si Henry na ikinainis niya. Inis ka kasi totoo? Sagot niya kaya napapailing na lamang ako sa kanya. Nagpunta ako ng kusina upang kumuha ng makakain. Saka ko muling tinawagan ang mahal ko. Mukhang tinoyo kaya ayaw niyang sagutin ang tawag ko. Mabilis talagang mapiko ng mahal ko lalo na kapag inaasar siya ng mga kaibigan ko. Pero natutuwa naman ako dahil nakakasundunan niya si Lian at si Jamie at madalas na silang lumalabas na 5. Katulad ngayon, sila Jamie na mismo ang nagpaiwan sa Pangasinan dahil may lakad daw sila nila Colleen at ng mga kaibigan nito. Natutuwa ako dahil hindi na naaalangan pa ang mahal ko sa mga kaibigan at tauhan ko. Wala naman kasi siyang dapat na ikailang sa kanila dahil magiging pinuno na siya ng Black Cobra. Sa darating na buwan ay dadalhin ko na sila sa Milan. Ipinaayos ko na ng palihim ang pasaporte nilang 3. Dinala sila ni Lian sa isang mall noong nakaraang linggo at nagpanggap sila na magpapakuha lamang sila ng ilang group photos sa isang photoshop. Pero ang hindi nila alam na ang ilang larawan nila sa seryosong muka na walang ngiti ay ang passport ID nila. Nahirapan daw noon sila Lian dahil laging tumatawa ang 3 magkakaibigan pero kahit papaano ay nakakuha naman sila ng magagandang shot na pwedeng gamitin sa passport ID nila. Sigurado ako matutuwa ang mga magulang niya kapag nakaharap na nila si Colleen dahil ibang-iba na siya sa Colleen na una kong nakilala. Dahil palaban na siya ngayon at masasabi kong magaling na silang humawak ng barila. Actual na laban na lang ang kailangan nila upang mapatunayan nila ang mga sarili nila sa amin. Colleen's person over voice. Excited ako ngayon dahil isasama kami ni Felix ngayon sa labanan nila. May susugurin silang maliit na hideout ng mga taong kumakalaban daw sa kanila at dumukot sa pamangkin ng kaibigan nila. Sabi ni Felix ay sa Bataan daw kami pupunta at masyado daw mabundok ang lugar na iyon. Sabi niya ay aalalayan niya kami dahil unang pakikipaglaban namin ito. Nakasuot na din kami ng bulletproof vest. Gusto kasi niyang makasiguro na hindi kami masasaktan na magkakaibigan. Bestie! Excited na talaga ako! Tuwang-tuwa na ani ni Andrea. Si Olga naman ay makikitaan ng pangamba sa kanyang muka. Ako man ay ganoon din pero gusto ko makita nila na kaya ko nang makipaglaban. Gusto ko nang mapatunayan ang sarili ko sa kanila. Mahal, ready na ba kayo? Tanong sa akin ni Felix. Ngumiti ako sa kanya at tumango. Wala pa akong karanasan sa ganitong labanan pero naniniwala ako na sapat na ang kaalaman ko upang mapatunayan ko sa kanila na maaari na akong humarap sa mga magulang ko. Mahal, hindi ka lalayo sa akin. Kahit nasaan ako dapat nandoon ka lang. Hindi ka pwedeng lumayo sa akin. Anya kaya natawa ako ng mahina. Paano kaya ako makikipaglaban kung hindi ako hiwalay sa kanya? Ang cute lang talaga na lalaking ito. Please baby, ipangako mo sa akin na hindi ka lalayo sa akin. Muli niyang ani kaya wala na ako nagawa kung hindi ang tumango lang nang tumango sa kanya. Mag-aalas 7 na ng gabi at sabi niya ay mas okay na sumugod ng gabi upang hindi nila makita ang pagdating namin. Sigurado ba kayo na nandoon ang pamangkin ni Dylan? Tanong ni Felix. Ang alam ko ay ililigtas namin ang anak ng pinsan ni Dylan na dinukot upang ibenta sa isang sindikato na nagbebenta ng mga batang babae sa ibang bansa. Human trafficking. Isang pamangkin ni Dylan na anak ng pinsan niya ang nawawala at napag-alaman nila na hawak pala ito ng isang grupo.
Ang grupong ito ang kumukuha ng mga kabataang babae na ibinebenta nila sa isang sindikato. Pero nilalango muna nila sa droga upang hindi makapanlaban. Umuwi ng Pilipinas si Dylan kasama sila Calvin upang hanapin ang anak daw ng pinsan niyang nagngangalang Lyndon. Matapos ang ilang araw na pag-iimbestiga ay napag-alaman na nga kung nasaan ang pamangkin ni Dylan at kasama ilang biktimang babae. Let's go! Ani Felix at lahat ay tumalima na agad. Mabilis naman kami sumakay sa nakaantabay na helicopter at ang iba ay nasa lokasyon na habang kami naman at ang mga kaibigan niya ay sakay ng dalawang helicopter. Bestie, ang gwapo! Bulong ni Olga habang ang kaibigan ko ay halos maglaway na sa kakatitig kay Troy. Miss, kung pinagpapantasyahan mo ako'y sorry. Hindi ako mahilig sa babae na ikipaglaban at isinusuong ang buhay sa kapahamakan. Ang gusto kong babae ay yung magiging ina ng mga anak ko, hindi magiging bodyguard nila. Wika ni Troy na hindi naman nakatingin sa kaibigan ko. Nagulat si Olga sa tinuran ng kaibigan ni Felix kaya inusuan niya ito at tinarayan. FYI, hindi kita pinagpapantasyahan, no? Baka ikaw nagpapantasya sa akin kasi biruin mo. Iniisip mo agad na magiging nanay ako ng mga anak mo. Hello, hindi kaya kita type na maging ama ng mga magiging mga anak ko. Inis na ani ng aking kaibigan kaya natawa kami ni Felix at hinawakan ng mahal ko ang aking kamay. Excuse me, wala akong sinabi na ikaw ang gusto kong maging nanay ng mga magiging anak ko. Hindi ako mahilig sa tipaklong. Wika ni Troy na ikinatawa ni Felix ng malakas kaya siniko ko ito sa tagiliran dahil napipiko na ang kaibigan ko tapos siya'y pinagtatawanan pa niya. Umangat ang helicopter at tuluyan na naming nilisan ang asyenda ni James. Natahimik na rin ang kaibigan ko at hindi na pinatulan pa ang sinabi ni Troy. Nakarating kami sa gubat ng Bataan. Sabi nila ay sa kabilang bundok ang target at kailangan lang na dito kami sa hideout bumaba upang hindi mabulabog ang mga kalaban dahil sa ingay ng helicopter. Baby, ipangako mo sa akin na hindi kayo hiwalay sa akin ano man ang mangyari. Wika niya kaya natawa ko sa kanya. Ang OA talaga ng mahal ko. Tumango na lamang ako sa kanya dahil ayoko rin namang makipagtalo at alam ko naman na nag-aalala lang siya sa akin dahil ito ang kauna-unahang beses na isasabak niya ako sa laban. Sumakay naman kami ng itim na van. 3 van ang dala namin na puno ng mga tauhan niya na sasabak sa labanan. Napahugot ako ng malalim na hininga dahil aaminin kong kinakabahan ako. Aaminin kong may nararamdaman akong takot at ganoon din ang nakikita ko sa mga mata ng mga kaibigan ko. Don't be afraid. Bulong ni Lia na ikinalingon ko sa likuran ko. Isang kindat ang ibinigay niya sa akin at inunuso niya sa Olga na magkasalikop ang 2 kamay at nakapikit na tila ba ito nagdarasal. Natawa ng mahina si Jamie at binato ng nilamukos na papelamukha ni Olga na ikinatawa namin. Ano ba kayo? Ang gulo niyo? Nagdadasal ako eh. Nainis niyang ani sa amin. Jesus, bakit ba tayo nagsama ng tipaklaw sa labanan? Ani Troy na nakasapo ang kanyang palad sa kanyang mukha. Inangusan lang siya ng uso ni Olga at humarap na ito sa gawing bintana. Natahimik ang lahat at hinihintay na lamang na makarating kami ng lokasyon. Tumunog ang telepono ni Felix at sinagot niya agad ito. Malapit na kami. Huwag ninyong hayaang makaalis sa lugar na iyan. Kung kailangan makipaglaban kayo, gawin ninyo. Basta huwag niyong hayaan na makaalis sa lugar na iyan nang hindi pa kami nakakarating. Wika ni Felix na ikinalingon ni Dylan. Ano nangyayari? Tanong ni Dylan. Drive faster. Ililipat nila ng lokasyon ng mga bihag nila. Faster! Malakas na ani Felix. Si Dylan naman ay panay-mura na sa loob ng sakyan at hindi na mapakali. Pagkarating namin sa lokasyon ay nakakarinig na kami ng putukan kaya halos magtalo na palabas ng sasakyan ng mga tauhan ni Felix at mga kaibigan. Stay behind me, ani Felix, kaya sa ngayon ay nanatili ako na nakasunod sa kanya. Go! Lahat na makakasalubong ninyo, siguraduhin ninyong babagsak ng walang buhay. Siguraduhin ninyo na hindi masasaktan ng mga bihag nilang babae. Ani pang muli ni Felix. Isang malakas na pagsabog ang gumulat sa amin at pagtingin namin sa itaas ng puno ay may nakita kaming isang lalaki na may hawak na SVG rocket launcher. Mabilis itong inasinta ni Felix kaya walang buhay itong bumagsak sa lupa. Nakita kong isang lalaki na may hila-hilang isang babae kaya habang busy si Felix sa pagkipaglaban niya ay simple kong sunundan ang lalaki. Tumakbo ko sa may likod ng maliit na warehouse at isang sasakyan na nakita ko doon sa sulok at pilit na ipinapasok na lalaki ang hawak niyang babae kaya pinuputukan ko ito na tumama sa kanyang hita. At isang putok pa na tumama muli sa isa pa niyang hita na ikinabagsak niya at hindi na siya makatayo pa.
Tatlong babae ang lumabas sa loob ng sasakyan na sumisigaw at umiiyak sa sobrang takot. Ang babae naman na kanina lamang ay kinakaladkad niya ay mabilis na pumunta sa likuran ko at pagharap ko sa lalaki ay inasinta ko ito sa noo na tuluyan na niyang ikinabagsak. Isang lalaki ang sumulpot sa kung saan at pinaputukan kami na mabuti na lamang ay nailaga namin. Himuko ka lang, huwag ka mag-aangat ng ulo. Bulong ko sa babae kaya naupo siya sa isang sulok at itinalong ko ang kanyang ulo sa kanyang tuhod. Nagtago naman ako sa likod ng sasakyan at sinilip ko ang lalaki nagpapaputok sa amin. Inasinta ko ito nang makita ko sa dilim na muli itong lumakad palapit sa kinaroroonan namin nang nakatutok sa babae. Ang dala niyang mahabang sandata na sa tingin ko ay AK-47 na itinuro sa akin ni Felix kung paano ito gamitin. Tumingin ako sa babae na nakatalungko pa rin kaya naman inasinta ko ang lalaki sabay kalabit ko ng gatilyo at ang bala ko ay tumama sa dibdib ng kalaban na kinabagsak niya sa lupa. Isang malakas na sigaw naman ang narinig ko sa babae at nakita ko ang matindi niyang takot na nakatingin na sa akin. Luhaan ang kanyang mga mata at nanginginig ang buo niyang katawan. Mabilis kong nilapitan ang babae at niyakap ko siya na mabilis din na yumakap sa akin kaya mas lalo kong naramdaman ang malakas na panginginig ng kanyang katawan. Huwag ka nang matakot, ligtas ka na. Bulong ko sa kanya habang malakas siyang humihikbi. Huminga ako ng malalim at tumingin muna sa paligid at katulad ng sinabi sa akin ni Felix at ni Lian na maging aware sa aking paligid sa oras ng labanan. Hinila ko siya sa lugar na kinaroroonan kanina namin ni Felix. Ngunit wala na siya dito kaya nagpalingaling nga ako. Nakita ko sa dila na may hawak na mahabang baril na nagmamadaling tumatakbo papalapit sa amin. Ashley! Thank God, you're safe! Kanina pa kita hinahanap sa mga babaeng naiiligtas ko. Akala ko kung napano ka na. Malakas na ani Dylan sa bayakap niya sa babae na ikinagulat ko. Kung gayoon ay ang babae munti ka nang maitakas na tinulungan ko ay ang pamangkin ni Dylan. Napakabata pa nito upang maranasan ang ganitong trahedya. Nakaramdam tuloy ako ng matinding galit sa mga taong halang ang kaluluwa at nagbebenta ng mga kabataan upang kumita lamang ng pera. Sana'y makarma ang mga katulad nila upang maranasan nila ang sakit na nararanasan ng mga magulang ng mga biktima nila. Mas lalo tuloy akong nagnanais na matuto sa pakikipaglaban dahil sa mga sindikatong katulad ng mga ito. Alam ko hindi mabubuting tao sila Felix pero hindi sila nagbebenta ng mga babae upang kumita. Ang alam ko ay naglalabas o nagpapasok sila ng mga kontrabando sa loob at labas ng bansa. Kinakalaban nila ang mga sindikatong katulad ng mga nakalaban namin ngayon. Masasabi kong mali at ilegal ang mundong ginagalawan nila Felix pero masasabi ko rin na may mabubuting puso ang magkakaibigan. Alam ko iyon dahil nakakasama ko na sila at nakikita ko sa kanila ang kabutihan ng puso nila at ang pagtulong nila sa kapwa, lalong-lalo na sa mga taong hindi kayang lumaban ng patas dahil mahirap lamang sila. Shit! Kanina pa kita hinahanap. Alam mo ba kung gaano ako natakot nang hindi kita mahanap at bigla ka na lang nawala sa likuran ko, ha? Hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag kang lalayo sa akin? Bakit ba tigas ng ulo mo, ha? Galit na ni Felix at itinutok niya ang baril sa may likuran ko at binaril ang isang kalaban at muli akong tinitigan ng masama. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang galit pero hindi ko siya pinansin at itinutok ko din ang baril ko sa gawing likuran niya at pinaputukan ko rin ang kalaban na nakaasinta kay Felix. Napalingon siyang bigla sa kanyang likuran at hindi makapaniwala sa ginawa ko at tumingin siyang muli sa akin nang may pagkamangha sa kanyang mga mata. Kaya ko na sarili ko. Nagawa ko nga magligtas ng ilang babae na itatakas sana ng kalaban. Paano ko mapapatunayan na sarili ko kung laga ako nakadikit sa'yo? Wika ko at inisenta ni Felix ang kalaban na nasa gawing kanan namin at bagsak agad dito sa lupa. Paano ko nangyari sa'yo, ha? Paano na ako? Hindi ka kasi nakikinig sa akin. Alam mong ito ang una ninyong laban. Asik niya at muling nagpaputok ng baril sa kalaban habang nakatayo lang ako at nakatitig sa kanya. Kapag sinabi ko na huwag kang lalayo, huwag kang lalayo. Anya na may galit at inisenta ko ang lalaking tumatakbo at nagpapaputok sa gawin ng mga kaibigan ko. Napalingon siya kila Andrea na kasama namin nila Henry at Lian. Napatingin sa akin sa Henry at ninitian ako at nakikita ko sa mukha niya ang kagalakan. Hinila niya ako upang magkubli pero isang malakas na pagsabog ang narinig namin at pagtingin namin sa lugar ng pagsabog ay laking gulat namin nang makita namin si Nathan na bulagta sa lupa, na duguan at walang malay. Nathan!
malakas nilang sigaw sa pagtawag ng pangalan nito. Mabilis naming nilapitan si Nathan at nang makita ni Felix ang lalaking may hawak ng mahabang BSG launcher ay pinaulanan agad niya ito ng bala habang malakas na nagmumura at galit na galit. Halos wala ng kalaban. Ang iba ay hawak na nila at ang leader ng grupo pala ng sindikatong ito ay ang lalaking pinatay ko na humihila kanina sa pamangkin ni Dylan. Hindi ako makapaniwala sa nalaman ko na ako ang nakapatay sa leader nila. Ganoon lamang naman pala kabilis patayin ng leader ng sindikato pero bakit sa napapanood ko sa TV ang hirap nilang patayin para silang hindi tinatabla ng bala. Samantalang kanina simple ko lang siyang napatamaan ng bala. Napatingin ako kay Felix na galit pa rin at sinisigawan ng mga tauhan niya na halugugin pa ang buong lugar. Eliminate all captured enemies! Malakas na utos ni Felix sa suot niyang earpiece at sunod-sunod na putok ang narinig namin. Mabilis nilang binuhat si Nathan at sinakay sa sakyan. Pagkasakay namin lahat ay naiwan ang mga pinagkakatiwalaan niyang mga tauhan upang linisin ang lugar.